What's up mga tamago, Arenola sa inyong lahat, and today's video is all about lang dito sa mga updates regarding dito sa pagbabago at mga palabas na chapters dito sa Pixels. So ngayon babasahin lang natin yung mga pananaw ng mga talagang matatagal nang naglalaro dito sa Pixels mga tamago, kasi may nabasa nga ako dito sa Facebook dito sa Pixels Farming Philippines by Daryl Kevin Sanchez. Ito yung pananaw niya. So dito nga sa Pixels sinasabi niya rito na ang guild isa sa mga most anticipated features in Pixels MMO social game, kasi magkakaroon na nga dito ng guild system. Actually meron na, pero ilalabas na yung mga features nito at mechanics mga tamago na sa tingin ko pwedeng magpabago ng takbo ng laro dito sa Pixels. Nung una nga kasi akala natin paramihan lang ng members, pero yung pala hindi ganon. Kinakailangan mong bumili nung tinatawag nilang membership para makapasok ka at maka-access ka dun sa certain land na gusto mo. Sabi nga rin ng mga developers dito, isipin mo na yung guild ay magsisilbing token at ang Pixels ang magiging exchange platform. Maaari mo kasing ibenta ang membership or pwede mo nga ring i-trade. Kasama sa mga utilities nito ay yung access to resources, membership ranking, chat room, storage chest, or maybe bonus tasks if you're part of the guild. Magkakaroon ito ng governance na siya naman talagang magiging main use case ng membership pagdating dito sa mga guild system. Take note mga tamago, pwede pong mag-increase at pwede ring mag-decrease ang presyo ng mga memberships. Nakadepende kasi ito sa kalidad at kung anong mga perks and benefits na pwedeng ibigay ng mga guild owners. Sabi ni Daryl dito, more members mean higher fees to enter. If someone sells a membership, the price will decrease based on the bonding curve. So mga tamago, parang demand and supply lang to. Pag sikat na sikat ang isang guild na to at gustong gusto mo makapasok, syempre hindi po pwedeng basta-basta ka lang makakabili ng membership nila. Baka nga magkaroon pa dito ng whitelisting pero syempre nakadepende na po yan sa mga land or guild owners. Nagbigay din siya dito ng dalawang klaseng senaryo mga tamago. Yung isa nga, pwede ka nga daw makabili ng memberships sa iisang guild, pero kumbaga maramihan. Bibili ka ng 10. Pwede yun. Kasi nga sa una, syempre, mura pa lang to. Ang senaryo dito, yung mga tao na mag-hoard or yung sabihin na natin, may whale na pumasok dyan at mamakyaw ng memberships, pwede pong mag-sell kapag mataas na ang value ng memberships nitong certain guild na to. Let's say, bigay natin kunwari sa YGG. Alam naman natin na napakarami ng members niyan. So, kung isa kang whale at binili mo lahat ng membership dito sa YGG, tataas ang membership fee nila. At syempre, anong ginagawa ng mga whale kapag mataas ng presyo? Time to TP out. So yun ang isang binigay na example or senaryo ni Daryl. Paano nga ba ito makaka-apekto daw dito sa laro? So ang sinasabi niya parang mawawalan daw ng loyalty sa ganitong feature. Kasi nga naman mga tamago, naiintindihan ko rin. Kasi maaaring pasukin to ng mga traders. Titignan, magkakaroon ng mga speculation. Ano bang guild ang pwedeng lumipad, tumaas at tangkilikan ng maraming tao? Syempre bibili na ng mga traders yun sa una. Kaya nga ang sabi ko, YGG kagad, kasi bukod sa marami ng connection yan, talagang marami na silang members. Kaya naman sinasabi niya dito, kaya kung gusto mong sumali nga daw sa mga popular na guild na may 300 to 500 plus members, i-expect mo na mas mataas talaga ang magiging presyo sa pagsali sa mga guild na to. Ako personally mga tamago, ang nakikita ko rito, marami pong mga guild na magpapa-advertise at gagawa ng sarili nilang mga advertisement, pakulo, benepisyo ng mga miyembro para mabuhat at mapataas ang kanilang membership fee. Para sa mga interesadong bumili mga tamago ng membership na to, tignan nyo muna yung guild na sasalihan nyo. Sapat ba yung kanilang mga pasilidad para ma-accommodate ang pagpapalakas mo? Kasi magkakaroon na ng MMORPG dito mga tamago, dungeon. Baka meron kang mga skills na kailanganin na naandun lamang sa ibang guild. So sa ngayon, di pa natin alam kung magkano ang presyo. Kung mura lang, pwede ka makabili multiple membership sa mga guild na to. Pero syempre, risk din yun mga tamago. Tumataas at bumababa at sigurado una-unahan yan dun sa mga favorite guilds nyo. Iba't iba rin mga tamago ang pamamalakad kada guild owners. Kaya naman talaga mabuting piliin nyo mga tamago kung saan talaga kayo sasama at ano bang guild ang nararapat para sa inyo. Patuloy pa tayo mag-update regarding dito sa Pixels mga tamago, at hanggang dito na lang muna itong episode na to. Ingat kayo. Tamago out.